Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 10, 2025. Naka-live po tayo sa 5 pages po natin sa Facebook at 3 channels sa YouTube. At pag-usapan po natin, ito pong dating ombudsman na si Samuel Martires. Ayon po sa balitang ating pong papanoorin, marami na raw pong pagkakataon na sila po'y nagreklamo sa mga kongresista sa ombudsman pero wala daw pong aksyon na ginawa. Ito pong si Samuel Martires. Kaya sa paniniwala po nung nasa balita, tinolerate kung hindi man kasangkot itong si Samuel Martires tinolerate kung hindi man kasangkot si Samuel Martires. Yun po yung kanilang paniniwala. In short mga tol, pinalala daw po nitong si Samuel Martires ang korupsyon, partikular sa DPWH. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Sa halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian, si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na korupsyon? Ano bang ginagawa? Bakit hinayaan ng ombudsman? Dating ombudsman Samuel Martires ayon kay Dr. John Chong. Pero bago tayo magpatuloy, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa mga nagpahatid po ng tulong sa akin pong inaanak. Ito po yung nangyari sa kanya. Pasensya na, medyo graphic yung picture Nabasag po yung panga niya Kaya nahiwa ng malaki yung ilalim po ng kanyang baba. Tapos nagkaroon po ng crack sa kanyang panga. No? Ito po. Ito po yung CT scan. At babasahin ko na lamang po yung ating pong mensahe para sa mga nais pang magpahatid ng tulong. Sa mga nagsasabi po na zero bill na po ngayon sa ating mga hospital, maraming salamat po sa inyong kaalaman sa programa ng ating gobyerno. Yan po ay aplikable sa mga pampublikong hospital at hindi sa lahat ng pagkakataon zero. Pero yung inaanak ko po kasi, dahil na rin po sa emergency at nais talaga ng kanyang mga magulang, isang pulis, matinong pulis, dinala po nila ito sa pribadong ospital. Kaya kung ano man po yung maitutulong ninyo, nagpapasalamat po kami ng lubos. Napakalaking tulong po niyan, maliit man o malaking halaga. Basahin ko na lamang po ang mensahe natin na shinare sa ating profile. Magandang araw sa inyo mga tol. Ako po yung humihingi ng kaunting tulong sa pangunawa at sana'y wala pong basher sa post na ito. May mga basher kasi mga tol na palalabasin pa. Supporter daw po ako ni Pangulong Bongbong Marcos, sasabihan pa ng bangag at bakit hindi ka manlimos doon sa boss mo o sa amo mong bangag. Yun yung mga ginagamit nilang kataga. Ako naman, hindi ako nasasaktan doon. Pero nasasaktan ako para po sa magulang nito pong naaksidente. Kasi hindi naman po sila nanlilimos. Ako po ang nagkusa para po humingi ng maitutulong sa ating mga manonood kung meron po kayong kakayahan. Instead na mag-send po kayo ng kung anumang mga digital gift sa aking programa, isend nyo na lamang po dito po sa bangko ng aking kumpare para makatulong po sa kanila. Ang aking inaanak po ay 12 taong gulang na aksidente habang nagbibisikleta. Sumemplang siya at unang tumama ang kanyang mukha dahilan para ma-dislocate ang buto niya sa kanyang panga. Kailangan niya agad sumailalim sa operasyon at maglagay ng bakal para maibalik sa normal ang kanyang panga. Malaki pong halaga at alam niyo naman po ang kapulisan ay hindi naman po ganun talaga kalaki ang sahod. Kung ikaw po ay matinong pulis, 2 o 3 anak mo, sapat na sapat po ang sahod mo. Kaya yung mga ganitong pagkakataon, sigurado, ang dulot po nito ay financial crisis para po sa sino man, no, na mga kapulisan na wag naman sanang mangyari sa kanila yung mga ganito pong mga insidente. Kaya kung nais nyo pong magpaabot ng tulong, idiretso nyo na lamang po sa bangko ng aking kumpare. Ito po yung QR code. Kung gusto nyo po yung account number,
Sa Bank of the Philippine Islands po yan, 986-909-4398. Dako na po tayo patuloy sa ating pong pinapanood na balita. Gawa ng ombudsman before, umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWH, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanan. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Grabe, no? Ibig sabihin, kung inaksyonan ng ombudsman noong 2022, hindi na nagkaroon ng pagnanakaw pa itong mga nasasakdal ngayon o inaakusahan ng mga individual sa 2023, 2024 at 2025 budget. Anong ginawa ng dating ombudsman Samuel Martires? Ay umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't tinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't tinayaan nilang 100 billion o ilang billion ang nalustay? Hindi ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pasagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force sana kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Motu proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano siya ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa FESCO Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na rin tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Co at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin, kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang... At sabihin na natin na... Ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga kongresista na ito, no? Biruin mo, tatakbo sa halalan, tapos mananalo. Pala ang layunin lamang, magkaroon ng proyekto para yung kickback malaki. Grabe. And worse, yung mga ghost project pa. Ibang contractor po sa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang contractor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3 kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din namin humingi ng panlilinaw sa impormasyong inilahad ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC. 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS Party List. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman sa CWS. Idinulog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumitin ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang 3 kongresista. Ngayong araw, Hindi aware. Imposible. Pero meron akong nabasa na artikulo na panulat ni TPL3. Long read ito mga tol. At babasahin natin mamaya. I-translate natin in Tagalog. Ano? Napakahabang basahin po iyon. At doon, sinasabi niya na best friend daw po itong dalawa. Si Congressman Pulong Duterte at Congressman Eric Yap. Marahil, ito tuloy yung nagiging spekulasyon. Baka kaya hindi inaksyonan ni Samuel Martires ay dahil madadamay ang isang Duterte. No other than yung anak ng nag-appoint sa kanya na si Rodrigo Duterte. Ang anak nito ay si Pulong Duterte. Ngayon, ang maganda dito, may aksyon po ang ating gobyerno. At kahapon, inanunsyo po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pag-freeze sa mga assets ng magkapatid po na Yap. Panoorin po natin ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid
na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. May nagtatanong, pwede bang kasuhan si Martinez kahit private citizen na? Ang sagot po dyan, opo. Pero ano ang ikakaso at ano ang magiging batayan? Yan pa po ang hindi natin alam sa ngayon kasi itong mere fact na wala daw siyang ginawang aksyon sa reklamo ng mga pribadong individual na ito sa mga kongresista ay alegasyon pa lamang po ito Ano? Kaya dapat kung sino yung nag-aalegasyon, kung sino yung nag-aakusa, sila po yung magpapatunay nito. Kaya abangan po natin kung yung pinanood po natin sa balita na ito na si Dr. John Chong ay kikilos para po sampahan ng kaso si dating Ombudsman Samuel Martires. Tama po kayo. Siya po ay hindi na ombudsman kaya hindi na po siya immune from suit. Tuloy po natin ang pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. At kaugnay po niyang announcement ng ating Pangulo sa mga posibleng lalabasan ng warrant of arrest this week or next week, si Sara Diskaya ay kahapon po sumuko na po sa National Bureau of Investigation at saka yung kanyang pamangkin nagpahatid na rin po ng intention sa NBI para sumuko. Kaya ito, magandang development po ito na somehow itong ilang mga akusado hindi po nila tatakbuhan yung kanilang mga sinasabing pananagutan. Pero ang pinaka nangunguna sa ngayon na malaking isda na kasama po sa mga nakasuhan at sana may masundan pa yan ng malalaking isda. Ito pong si dating Congressman Saldico na unfortunately hanggang sa ngayon hindi pa rin po natin alam kung nasaan at patuloy po nagtatago sa batas. Asahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. Yan, napakinggan po natin ang ating napakasipag, napakabait, pero merong sense of political will, Napakahirap para sa ating Pangulo na gawin ang mga bagay na ito dahil ultimo kanyang kaalyado ay sigurado tatamaan. Saka nagpapasalamat din tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat kahapon inanunsyo ng ating Palace Press Officer na ang ating Pangulo ay nag-atas sa ating Kongreso na i-prioritize partikular ang anti-dynasty law, Nung hindi pa po ito balita, ako po'y sumusuporta na rito. Kahit ang mga nagpo-propose po nito, kalaban po natin sa politika o ibang kulay sa politika. Kasi naniniwala ako na bagamat hindi yan ang perpektong solusyon, pero malaki po ang maitutulong niyan para mabawasan ang talamak na korupsyon sa ating gobyerno. Pagka naisabatas na po ang anti-dynasty law, yung mga pagmamana ng mga politiko sa kanilang mga magulang sa posisyon ay hindi na mangyayari. Ang nangyayari kasi sa kasalukuyan, basta ganito ang apelyido mo, kahit wala kang kwalifikasyon o karapatan na maglingkod, o sabihin na natin kahit wala kang kakayahang maglingkod, ay nananalo ka dahil lamang sa iyong apelyido.
Kaya sana maging batas po yan sa lalong madaling panahon. Ngayon, puntahan na po natin yung panulat ni TPL3. No? Ito po ay aking i-share sa ating Facebook page, Top 1. At napakahaba pong basahin po nito mga tol. Kaya tiyagain po natin na basahin sapagkat napaka-komprehensibo ng panulat na ito ni TPL3. Basahin po natin ang kaugnay na artikulo na sinulat niya sa balita po na ating pinag-uusapan. The Contractor, ang titulo po nito, How Eric Yap Turned Public Service into a 16 billion pesos heist. Tagalog natin, patagalog natin kay ChatGPT para babasahin ko na lang as is. Yan. Ipa-translate po natin kay ChatGPT. Translate in Tagalog. Again, ito po ay panulat ni TPL3. Follow nyo po siya, no? Hindi po siya cartoon. No? Hindi po siya cartoon. Kasi dito sa kanyang Facebook page, akala nyo cartoon lang siya, walang muka. Pero hindi po. Siya po ay talagang lumalabas sa harapan po ng camera. At eto po siya. No? Yan po si TPL3. Ngayon, basahin po natin ang kanyang panulat. Nasaan na yun? Bakit? Malinaw at napakahaba at sensitibo ng teksto. Kailangan ko itong isalin ng tama sa Pilipino nang hindi lumalabag sa anumang patakaran. Okay? Maingat si ChatGPT, unti-untiin natin mga tol. Unti-untiin natin yung pagpapatranslate sa kanya. By topic. Yan. Sandali lamang. Dito tayo. Yan. Tingnan natin kung ayan. May paalala si ChatGPT Tandaan natin ang salin na ito ay pagsasalin lamang ng orihinal na teksto na naglalaman ng mga alegasyon ayon sa may akda at hindi pahayag ng katotohanan mula kay ChatGPT. Okay, uulitin ko lamang po. Ang babasahin po natin ay panulat ni TPL3. No further comment po ako dito. Kasi may mga akusasyon dito na syempre, ang origin ay si TPL3. Pero kayo na po ang humusga kung maniniwala po ba kayo o hindi. Sabi po dito sa kanyang panulat, The Contractor, paano ginawang 16 na bilyong pisong nakawan ni Eric Yap ang serbisyo publiko? Kapag tinawag kang kurap ng tatay ng kaibigan mo, at nagpapatuloy pa rin kayong magnakaw magkasama. Noong Disyembre 2020, gumawa ng isang hindi pangkaraniwang bagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsabi siya ng totoo. Binabasa mula sa ulat ng Presidential Anti-Corruption Commission, pinangalanan niya ang ACT-CIS Party List Representative na si Eric Yap bilang umano'y nagmamaniobra ng mga bidding sa pamamagitan ng kanyang tao at nanghihimasok sa pagpili ng district engineer para makontrol ang pag-award ng mga proyekto. Hindi ito isang pribadong pag-uusap, isa itong televised national address kung saan tinukoy mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang isang nakaupong kongresista, isang baguhan na nakakuha ng pinakamakapangyarihang posisyon sa budget ng mababang kapulungan kahit wala siyang karanasan sa paggawa ng batas. Bilang isang arkitekto ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. At heto ang nagpapakabigat sa sandaling iyon habang inihahayag ni Duterte sa publiko na korap si Eric Yap, ang pinakamalapit na kaalyado at personal na kaibigan ni Yap ay si Paulo Pulong Duterte, ang sariling anak ng Pangulo. At hindi lamang sila nananatiling magkaibigan, nagpatuloy sila sa paggawa ng negosyo. Mula 2020
hanggang 2022. Sa panahong si Yap ang namumuno sa House Committee on Appropriations, na siya ring panahong binabalaan siya ni Duterte Sr. tungkol sa korupsyon, ang tanging distrito ni Pulong Duterte sa Davao City ay nakatanggap ng nakabibiglang 51 billion pesos para sa mga infrastruktura at flood control projects. Para magkaroon ng perspektiba, isang distrito lamang ang nakatanggap ng mas malaking pondo kaysa sa kabuuang pondo ng ibang buong rehiyon sa Pilipinas. Hindi ito pamamalakad ng gobyerno, isa itong protection racket na binihisan lang ng parliamentary procedure. Pagkatatag ng isang kontraktor. Ang karir politikal ni Eric Yap ay isang halimbawa kung paano tinalo ng personal na koneksyon ang kwalifikasyon, karanasan at simpleng batayang pamantayan ng etika sa politika ng Pilipinas. Isang dating customs broker at negosyante sa real estate mula sa Davao City. Pumasok si Yap sa Kongreso noong 2019 bilang party list representative ng ACT-CIS. Wala siyang karanasan sa paggawa ng batas, walang track record sa serbisyong publiko, walang seniority. Sa lahat ng tradisyonal na pamantayan, dapat ay na-assign siya sa maliit na committee upang matuto muna, tulad ng lahat ng bagong kongresista. Subalit noong Marso 2020, wala pang isang taon mula nang maupo siya, naging chairman siya ng House Committee on Appropriations, ang pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso. Siya ang kauna-unahang baguhan at kauna-unahang party list representative na humawak ng posisyong ito. Paano nangyari iyon? Dahil ang pinakamatalik niyang kaibigan ay ang anak ng Pangulo. Hindi lang basta magkaalyado sina Eric Yap at Paulo Duterte, nag-akda sila ng maraming batas ng magkasama, kabilang ang kontrobersyal na panukalang palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa paliparang pandaigdig ng Pilipinas. Nang maging speaker si Lord Alan Velasco, kumpadre ni Inday Sara Duterte, si Pulong ang namuno sa Accounts Committee na siyang may hawak sa pondo ng Kamara at itinalaga niya si Eric Yap bilang Vice Chair. Hindi sila mapaghihiwalay ayon sa mga source at may napakalapit na personal at politikal na ugnayan. At dahil sa ugnayang ito, dumating ang pambihirang kapangyarihan bilang Appropriations Chair. Hindi lang basta nagde-deliberate si Yap sa mga budget, kontrolado niya ang mga ito. Siya ang nagdedesisyon kung aling distrito ang makatatanggap ng pondo, kung aling proyekto ang uusad, at kung sinong kontraktor ang mananalo. At ayon sa mga investigador, mga testigo at maging ng ilang korte, ginamit niya ang kapangyarihang ito upang sistematikong dambungan ang kaban ng bayan. O, ituloy po natin ang pagpapatranslate. Again, napakahaba po nito mga tol, pero tiyagain po natin sapagkat ang daming mga impormasyon na makakalap po dito. Translate in Tagalog. Okay, patuloy po nating basahin ang panulat ni TPL3. Ang Silver Wolves Scheme, 16 na bilyong piso at patuloy pang dumadagdag. Napakasimple ng mekanismo ng umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Eric Yap. Kinilala ng Ombudsman at ng Department of Public Works and Highways si Yap bilang beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation, kahit pa umano'y matagal na siyang nag-divest mula sa kumpanya. Sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may rason para maniwalang isa pa rin siyang beneficial owner na malinaw na bumubuo ng conflict of interest na labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mula 2022 hanggang 2025, nakakuha ang Silver Wolves ng mahigit 16 na bilyong piso sa mga transaksyon ng DPWH. Karamihan ay para sa mga flood control project. Dapat sana'y gumagawa sila ng kritikal na infrastruktura para protektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Isang usaping may kinalaman sa buhay at kaligtasan sa isang bansang madalas tamaan ng sakuna. Sa halip, prop pipes at mga ghost projects ang naideliver. Sa La Union,
Nadiskubre ng mga investigador na ang mga flood control project ng Silver Wolves ay fully paid but not completed. Gumamit umano ang kumpanya ng peking tubo upang magmukhang tapos ang proyekto tuwing may inspeksyon. Substandard, hindi tapos o sa ilang kaso'y halos walang talagang proyekto pero bayad na ng gobyerno ng buo. Hindi ito kapabayaan. Ito ay pagnanakaw na sinadya. Umulit ang pattern sa iba't ibang rehiyon. Sa Cordillera, naiugnay si Yap sa mga overpriced na rock netting project na nagkakahalaga ng 36 billion pesos. Hayagang inakusahan ni dating Senador Manny Pacquiao si Yap kaugnay ng mga anomalya. Nagsagawa ng investigasyon ang Task Force Kasanag at nakakita ng ebidensyang nagduduktong kina Yap at dating Ako Bicol Representative Saldico sa mga maanomalyang slope protection project. Nagsampa ng kasong graft at corruption sa ombudsman. Sa kabila ng lahat, nanatili si Yap sa pwesto, patuloy ang agos ng pera. Ang mga maleta na puno ng pera. Noong September 25, 2025, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lumabas ang testimonya na tuluyang nagtanggal ng natitirang pagdududa. Nagpatotoo si Orly Regala Gutesa na nagpakilalang dating security consultant ni Representative Saldico na personal umanong nag-deliver si Eric Yap ng pera na sa loob ng 46 na maleta sa bahay ni Ko sa Taguig. Nadawit din sa testimonya si dating House Speaker Martin Romualdez na sinabing tumanggap din umano ng kaparehong mga delivery. 46 na maleta. Isipin mo, isang nakaupong congressman, chairman ng Appropriations Committee na umano'y nagde-deliver ng mga maletang puno ng kickback cash sa kapwa mambabatas. Hindi ito komplikadong money laundering scheme. Ito ay cash. Nasa maleta na dinadala na parang pizza delivery. Itinanggi ito ni Yap. Tinawag itong hindi totoo at masakit. Sinabi niyang siya ay nadudurog ang loob at mangangakong lilinisin ang pangalan niya sa tamang forum. Pero tumatakbo na ang tamang forum. Na-trace ng Anti-Money Laundering Council ang humigit kumulang 70 million pesos mula sa mga kontraktor, kabilang ang mag-asawang Diskaya na may-ari ng St. Timothy Construction Corporation, papunta direkta sa bank account ni Ed Vic Yap, kapatid ni Eric at kapwa ACT-CIS congressman. Tuloy po natin ang pagpapatranslate sa Tagalog. Yan. Hindi natin pwedeng isahan lang kasi umaayaw si ChatGPT. Maselan po kasi itong binabasa po natin kaya no further comment po ako dito kundi basahin lamang po natin. After all, this is publicly available. Posted po ito sa Facebook page nitong si TPL3. Sa pagpapatuloy po ng ating binabasa, kapag papalapit na ang mga pader, 280 account na freeze. Noong Disyembre 9, 2025, o kahapon po yan, inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglabas ang Court of Appeals ng freeze order na sumasaklaw sa 280 bank account, 22 insurance policy, 3 securities account, 8 aircraft, mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation Corporation. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa Silver Wolves Construction, Skyyard Aviation at personal na ari-arian ng magkapatid na Yap. Sa kanyang video, sinabi ni Pangulong Marcos Jr., kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Ipinahayag din ng Pangulo na nalalapit na ang paglalabas ng arrest warrant para kay kontraktor Sara Diskaya, lalong humihigpit ang gapos. Dito nagiging kritikal ang mensahe, paliit ng paliit ang kanilang mundo, mas maraming asset na nakapris, mas kaunti ang galaw, mas kaunting paraan para makatakas, at mas mataas ang tsansang mabawi ng sambayanan ang perang ninakaw mula sa kanila. Walang puwang ang tiwali sa bayan. There is no room for the corrupt in this nation. The Duterte Paradox. Babala ng ama, kaibigan ng anak. Ngayon, balikan natin ang sentrong kabalintunuan ng buong iskandalong ito.
noong Disyembre 2020. Hayagang pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Eric Yap bilang taong umano'y nagmamanipula ng mga bidding at nanghihimasok sa pag-appoint ng DPWH District Engineers. Binasa niya ito mula sa opisyal na ulat ng Presidential Anti-Corruption Commission sa harap ng buong bansa sa national TV. Si Yap mismo ang tinukoy bilang isa sa 9 na mambabatas na sangkot sa korupsyon sa infrastructure. Binanggit pa ni Duterte na umano'y tinawagan ni Yap si PACC Commissioner Greco Belgica upang patigilin ang investigasyon laban sa isang district engineer. Isang gawaing sinabi mismo ng Pangulo na pinaparusahan sa Republic Act 3019 Anti-Graft Law. Isipin mo, ang Pangulo ng Pilipinas mismo ang nag-akusa sa isang congressman ng korupsyon. At anong nangyari pagkatapos? Wala. Nanatili si Eric Yap bilang appropriations chair. Nagpatuloy ang mga proyekto, nagpatuloy ang agos ng pera. At ang pinakamahalaga, nanatiling matatag ang samahan ni Yap at ng anak ng Pangulo, si Paulo Pulong Duterte. Sa katunayan, lalo pang lumakas ang kanilang partnership sa panahon ni Yap bilang appropriations chair mula 2020 hanggang 2022, ang distrito ni Pulong Duterte ay tumanggap ng 51 billion pesos na pondo para sa infrastruktura, isang halagang mas malaki pa sa taunang budget ng ilang buong probinsya sa Pilipinas. Kaya may dalawang posibilidad. Option A. Tunay na naniniwala si Pangulong Duterte na kurap si Eric Yap. Sinabi niya ito sa publiko pero hindi niya kayang kumilos dahil ang anak niya mismo ang nakikinabang sa umano'y korupsyon. Kung ganito, si Duterte ay nasangkot dahil sa kawalan ng aksyon at proteksyong pampamilya. Option B. Ang anti-corruption stance ni Duterte ay political theater lamang. Mukhang matapang laban sa korupsyon pero hinahayaan pa ring magpatuloy ang kanyang mga kaalyado. Ang pagbanggit kay Yap sa publiko ay pampapogi pero wala namang binago sa sistemang nagpapayaman sa kanyang pamilya at mga kapanalig. Anuman ang tama, inilalantad nito ang bulok na transaksyonal na kalakaran sa politika noong panahon ni Duterte. Mga prinsipyo ay nagpapalit. Ang akusasyon ng korupsyon ay ginagamit bilang bargaining chip. Mas mahalaga ang interes ng pamilya kaysa interes ng bayan. Tinawag ng ama ang matalik na kaibigan ng anak bilang tiwali. Nagpatuloy silang magnakaw ng magkasama at walang sino mang may kapangyarihan ang gumawa ng anumang paraan para pigilan sila. Sa pagpapatuloy po ng ating tinatranslate na Tagalog, pasensya na po kayo kung ako po hindi nagbibigay ng anumang komento dito. Tayo po nagbabasa na lamang sapagkat ang mga binitawang pananalita po dito ni TPL3 ay mga seryosong akusasyon na kung hindi po titindig sa harapan po ng publiko bilang katotohanan ay sa kabilang dako maaari din pong gamitin ng mga sangkot na individual para po magsampa ng posibleng cyber libel complaint kay TPL3. Pero kailangan po natin basahin ito para na rin po sa kaalaman ng ating mga manunood. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ang magalong cover-up. Kapag ang reformer ay taga-protekta ng magnanakaw. Ang papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa iskandalong ito ay dapat lang kutyain at kondenahin. Itinayo ni Magalong ang kanyang reputasyon bilang isang reformer, isang dating general ng pulisya na umano'y hindi kayang impluwensyahan at hindi matinag sa harap ng political pressure. Bilang dating pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, ipinalagay niya ang sarili niyang isang taong may integridad sa gitna ng bulok na sistema. Ayon sa journalist na si Antonio Montalban II, pribado umanong sinabi ni Magalong kay dating Senador Antonio Trillanes IV noong 2022 na sangkot sina Paulo Duterte at Eric Yap sa 36 billion pesos overpriced rock netting project sa Benguet. Pero sa publiko, katahimikan. Sa loob ng 3 taon, tinago ni Magalong ang impormasyon tungkol sa isa sa pinakamalaking corruption scheme
sa infrastruktura sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam ni Magalong ang mga pangalan, alam niya ang halaga, alam niya ang paraan, at wala siyang sinabi. Gaya ng isinulat ni Montalban, may dapat pagbayaran si Magalong dahil sa 3 taon niyang pagkuha at pagtatago ng mga pangalang iyon na malalantad siyang tagaprotekta ng Duterte. Ito ang pinakamasahol na uri ng korupsyon, hindi ang pagtanggap ng suhol, kundi ang pagtatakip sa mga tumatanggap ng suhol. Pinahintulutan ng katahimikan ni Magalong ang patuloy na pagnanakaw sa loob ng maraming taon. Ang kanyang reputasyon bilang reformer ay naging pananggalang ng mga tunay na kriminal. Nasa kanya sana ang impormasyon, kredibilidad at plataforma para ibulgar ito noong 2022. Noong maaari pa sana itong nakapigil sa pagnanakaw ng bilyon-bilyon. Pinili niya ang proteksyon kaysa katotohanan. Pinili niya ang politika kaysa interes ng bayan. Hindi rebolderong leader si Magalong, isa siyang kakutsaba. Ang sistemang lumikha kay Eric Yap. Si Eric Yap ay hindi aberration, hindi siya sirang piyesa sa gumaganang makina. Siya mismo ang patunay na gumagana ang sistemang ito ayon sa disenyo. Tingnan ang kanyang pag-angat. Walang karanasan, naging appropriations chairman, baguhan na kontrol ang pambansang budget, pinangalanan ng Pangulo bilang kurap, walang nangyari. Pinamunuan ng 16 na bilyong pisong kontrata, nanalo ang kumpanyang konektado sa kanya. Kaibigan ng anak ng Pangulo, 51 bilyon piso ang napunta sa distrito ng kanyang kaalyado. Sa kahit anong punto, walang gumana sa dapat gumana. Hindi gumana ang Commission on Appointments, hindi gumana ang Ethics Committees, hindi gumana ang Ombudsman noon, hindi gumana ang DPWH oversight, hindi gumana ang political opposition. I beg to disagree, dito ako magko-comment. Kasi meron namang political opposition that time na gumagana. But unfortunately, hindi naging epektibo. Tuloy ko po ang pagbasa. Hindi gumana ang media hanggang huli na. Hindi nabigo ang sistema kay Yap para talaga ito sa tulad niya. Ito ang nangyayari kapag personal na relasyon ang pumapalit sa institusyonal na checks and balances. Kapag mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa integridad, kapag ang anak ng Pangulo ay maaaring magpatakbo ng pampulitikang imperyo gamit ang kanyang mga kaibigan na walang pananagutan. Nakuha ni Yap ang appropriations chair hindi dahil sa galing, kundi dahil sa pagsasama nila ni Pulong Duterte. Napanatili niya ito sa ilalim nila Cayetano at Velasco dahil marunong siyang magpalit ng alyansa habang nananatiling malapit sa pamilya Duterte. Ang mensahe ng kanyang appointment, hindi mahalaga ang merito, mahalaga ang koneksyon. At kapag may koneksyon ka, pwede kang magnakaw ng walang takot. Ang poverty tax, sino ang tunay na nagbayad para sa mga eroplano niya? Ngayon, tungkol sa halaga ng 16 na bilyong piso, ayon sa Department of Health, ang taunang budget sa National Tuberculosis Program ay nasa 2.3 billion pesos. Ang halagang ninakaw umano ng Silver Wolves ay sapat para ponduhan ito ng 7 taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagpapagawa ng isang classroom ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Ang mga kontrata ng Silver Wolves ay sapat na para sa 4,000 classroom. Ang 4-piece ng DSWD ay may annual budget na 100 billion pesos para sa 4 na milyong mahihirap na pamilya. Ang halagang ninakaw ay 16% ng buong programang iyon. Pero imbis na classroom, gamot o pagkain para sa mahihirap, 8 eroplanong pribado ang napunta umano sa magkapatid na Yap. Isipin mo iyon, may mga batang hindi makapasok sa eskwela dahil walang classroom, habang sina Eric Yap ay may helicopter. Ito ang kabastusan sa puso ng korupsyon. Hindi lang pagnanakaw kung sino ang tunay na nagbabayad para dito. Ang bawat ghost project ay pamilyang nananatiling mahirap. Ang bawat nawawalang flood control ay komunidad na nalulunod.
Ang bawat pisong ninakaw ay kinabukasan ng bansa na tinanggalan ng pag-asa. Ang 8 aircraft na na-freeze ay dapat maging monumento ng pambansang pagnanakaw. Ang bawat eroplano ay libo-libong pamilyang ninakawan. Accountability delayed, ngunit maaaring hindi itanggi. Ang December 9, 2025 freeze order ang unang totoong parusa na naranasan ni Eric Yap sa buong political career niya. Hindi noong 2020 nang pangalanan siya ni Duterte, hindi nang magsampa ng kaso ang Task Force Kasanag, hindi nang akusahan siya ni Manny Pacquiao, hindi nang lumabas ang investigative reports, hindi nang mag-testify ang whistleblowers tungkol sa mga maleta ng pera. Ngayon lang, sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr., nang may politikal na benepisyong makuha sa pagsisiyasat sa korupsyon noong panahon ni Duterte, nagkaroon ng paggalaw. Hindi ito tagumpay ng institusyon, pruweba ito ng kanilang kabiguan. Tumagal ng 5 taon, nagpalit ng administrasyon at kinailangan pa ng interbensyon ng Pangulo bago nagkaroon ng basic accountability. Ngayon, nagsampa na ang DPWH ng kasong graft at malversation. Tinukoy ng Ombudsman si Yap bilang person of interest. Na-trace ng AMLC ang pera, na-freeze ang assets, imminent na ang arrest para kay Sara Diskaya. Pero maging tapat tayo, sa Pilipinas ang makasuhan ay hindi katumbas ng makulong. Ang investigasyon ay hindi katumbas ng hustisya. May pera si Eric Yap para sa mga magagaling na abogado. Magpapanggap siyang biktima. Aatakihin ang kredibilidad ng testigo. Papatagalin ang kaso hanggang sa magbago uli ang politika. At may tsansa, hindi maliit, na makalusot siya. Pero ito ang hindi niya mababawi. 280 bank account ang frozen. 22 insurance policies ang nakalak. 8 aircraft ang grounded. Oo, paliit ng paliit ang mundo ni Eric Yap at ng kanyang mga kasabwat. And long read talaga ito mga tol ha. Pasensya na kayo. Last, ito na ang huling-huling babasahin po natin. Yan. Nung binasa ko nga kanina to in English, it took me mga 15 minutes para matapos yan. Ngayon, tuloy po natin ang pagbabasa. Walang puwang ang tiwali sa bayan. There is no room for the corrupt in this nation. Hindi sapat na maging slogan ito. Dapat ito maging prinsipyo. Isinusulong ng matibay na institusyon, hindi lamang binibigkas sa mga talumpati. Ang panawagan ay simple pero mabigat. Ang lahat ng nagnakaw sa kaba ng bayan ay dapat managot. At sa harap ng mga pangyayaring naglalantad sa saklaw at lalim ng nakaraang korupsyon, narito ang dapat nakahulugan ng ating paninindigan. Una, papanagutin ang mga Yap hanggang dulo. Hindi lamang freeze orders, hindi lamang investigasyon, kailangan ng pagsasampa ng kaso, hatol na guilty kung may ebidensya, pagkakakulong at full asset recovery. Ikalawa, imbestigahan ang 51 billion pesos ni Paulo Duterte. Kung si Eric Yap ay naningil at tumanggap ng kickbacks sa sarili niyang kumpanya, sino ang nakinabang sa 51 billion pesos flood control or flood of projects sa distrito ni Pulong? Kanino napunta ang pera? Sino ang contractors? Anong proyekto ang totoong naipatayo? Ito ang nawawalang kalahati ng buong kwento. Ikatlo, papanagutin ang mga enablers. Hindi lang sila Yap at Diskaya. Ito rin ang mga DPWH, district engineers na pumirma sa ghost projects, mga DBM officials na naglabas ng pondo, COA auditors na nag-certify ng incomplete o hindi umiiral na proyekto, mga opisyal na tulad ni Mayor Magalong na nanahimik sa loob ng 3 taon. Ang pananahimik ay naging kasabwat ng katiwalian. Ikaapat, ayusin ang sistema ng budget. Walang unang term na party list representative ang dapat maghawak ng kapangyarihang kontrolin ang pambansang pondo dahil lang sa malapit siya sa anak ng presidente. Dapat ang batayan ay integridad, karanasan at institutional safeguards, hindi barkadahan. Ikalima, protektahan ang whistleblowers. Sa kulturang parusa,
Ang naghihiwalay sa katotohanan, gaano karami ang piniling tumahimik dahil sa takot. Dapat nang palakasin at ipatupad ang tunay na proteksyon para sa kanila. The Contractor's Legacy. Si Eric Yap ay posibleng maalala bilang isa sa pinakagarapal na mambabatas na sangkot sa korupsyon. Isang bagitong masyadong mabilis umangat, masyadong garapal magnakaw, at ngayon ay biglang nabagsakan ng hustisya nang nagbago ang ihip ng hangin. Pero dapat siyang maalala bilang higit pa rito. Isang sintomas, isang produkto, isang babala. Siya ang bunga ng sistemang inuuna ang kapangyarihan kaysa integridad. Inuuna ang pagkakaibigan kaysa merito. Inuuna ang pamilya kaysa bayan. Ginagawang palabas ang anti-corruption, nagpaparami ng mga kaibigan ng anak ng presidente. Noong 2020, mismong si Rodrigo Duterte ang nagbasa sa telebisyon ng PACC report na nag-uugnay kay Eric Yap sa korupsyon, pagkokontrol ng district engineers at paghingi ng pabor. Pero ano ang nangyari? Wala. Naiwan sa pwesto, lumawak pa ang impluwensya at lalo pang sumidhi ang mga anomalya kasama ang 51 billion pesos papunta sa distrito ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Paulo Duterte. Eric Yap didn't corrupt the system. The system created Eric Yap. Hanggat hindi ito nababago, may susunod na Eric Yap. May susunod na kontraktor, may susunod na friend of the president's son, may susunod na ghost projects, kickbacks, at overpricing. Ibang pangalan, ibang kumpanya, parehong modus. Paliit ng paliit ang kanilang mundo. Ngayon, ang nakapirmi ang 280 accounts, nakaground ang 8 aircraft, nakaprease ang insurance policies at securities, at papalapit ang arrest warrant ng pinakamahalagang tauhan nila. Their world is shrinking. Palit ng paliit ang kanilang mundo. Pero ito rin ang tanong, papayagan ba nating manatiling malaki ang espasyong ginagalawan ng korupsyon sa ating sistema? Dahil kung hindi natin aayusin ang mismong pinanggagalingan ng katiwalian, mananatiling slogan ang walang puwang ang tiwali sa bayan. Habang patuloy ang pagnanakaw at naghihintay ang susunod na kontraktor. Hindi iyon papayagan ni PBBM at hindi iyon dapat payagan ng sambayanang Pilipino. Yan po ang panulat ni TPL3. No? Mga impormasyon na nakalap po natin, kayo na po ang bahalang humusga kung paniniwalaan nyo o hindi. Mga seryosong akusasyon, anyway, grounded naman po yan sa mga balita. Ano? At sa ngayon, tingnan natin kung ano po ang mga susunod na mangyayari kaugnay po ng ating pong pinag-usapan. And balik tayo kay dating Ombudsman Samuel Martires. Mayroon bang dapat maging pananagutan si Samuel Martires sa kanyang pagpapabaya bilang tanod bayan nung siya po ay nanunungkulan, o ililet go na lamang po ito ng sambayan ng Pilipino? Maraming salamat po sa ating mga manonood, mga tol, sa 600 plus watching across all our pages and YouTube channels. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.